Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo Niña Corpus. Isang magandang Tuesday morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 9, 2026. At Tuesday pa lang po ay mabigat na po ang mga balita natin. Kaya nandito pa rin po kami patuloy na magbibigay sa inyo ng latest na update, lalong-lalo na po sa lindol na nangyari sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Batiin ko rin ng Naimbag Abigat, ading. Naimbag Abigat, Manang. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po at your service dito po sa DZMM Radio Patrol sa East 30. DZMM Teleradyo at syempre po Tuesday pa nga lang pero mabigat po ang pasok ng ating linggo. Pero gaya nga po ng dasal ni Father kanina sa programang Kabayan, kami po ay patuloy na nanalangin para po sa mga biktima, sa mga pamilya po ng nasalanta. Ayon sa latest update Ateninia, ayon po sa NDRRMC, meron na po ang update, 37 deaths after that 7.8 magnitude earthquake. So far po ang naitatala, 487 injured. At I will take this moment na rin po para po makiramay din po sa pamilya ng mga nasuwi po mula po sa Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Bateboria at Divine Adili. Halos sabay yun kahapon. Sabay yung balitang yun. At hanggang ngayon po is nag-release po ng statement ang Ateneo de Manila, pero so far as for the details, actually puro haka-haka pa lang, puro mga conversations pa lang online. Wala pa pong confirmed ng mga detailed happenings na nangyari po dyan sa Aurora kahapon. Pero ngayon po is patuloy po kaming nakikirami po sa mga pamilya ng mga nasawi. Alam mo, yung reaction rin kasi nung mga community ng mga eskwelahan, tsaka yung mga athletes, syempre, at bilang isang magulang, na nakakagulat rin kasi itong mga athletes na ito ay nasa rurok, kumbaga andyan na sila Sila ay very, very successful sa kanilang field. Itong isa nga, ikwento mo kung sino nga sila sa mga hindi nakakakilala. Kasi di ba UAAP, yung isa, pareho silang very, very promising na mga atleta ng Ateneo. At may nabasa ako yung isa sa kanila, pumunta na nga sa Ateneo, chinek na niya yung kung saan siya, I think, dorm. Dahil nga isa siyang scholar. And then that was just last week. And then ngayon ay wala na siya. Dahil sa pagkalunod. Fairly new players itong si Divine Adili. Yun yung kanilang foreign FSA nga kung tawagin. Siya ang kanilang foreign student athlete. If I'm not mistaken, mga second or third year pa lang. Pero itong si Rene Bateboria, kung di ako nagkakamali, fresh yan fresh recruit yan Atenins sa palarong pambansa. Siya ay he represented Davao, runners-up sila sa palarong pambansa. He showed ang ganda ng kanyang performance, kaya worthy siya of his recruit pamuntang Ateneo de Manila. Fresh siya, palarong pambansa a few weeks ago. Oo nga And yun na nga, excited nang pumasok yung bata sa college sa Ateneo de Manila dito sa Manila, sa Quezon City from Davao, So, and this is what happened. So, talagang maraming questions, partner. Kasi bilang isang magulang, di ba, yung anak mo ay, kumbaga, you trusted na pinadala mo dun sa lugar na yon and hindi mo sukat akalain na mangyayari yun sa isang atleta na iisipin mo kaya niyang salbahin ang kanyang sarili, imposible yan para sa kanilang mga klase, di ba? Ng pangangatawan, for example, trained yung mga yan. Kaso di ba ang Aurora kasi notorious rin sa malalakas na alon at marami na rin atang napabalitang nalulunod dyan. Katulad rin sa amin sa Ilocos rin yan sa Pagudpud. Parang hindi naman talaga dapat mag-swimming, lalong-lalo na kapag medyo hindi maganda ang panahon, and make sure doon ka sa parang cove lang, yung mababaw lang yung kumbaga alon. La Union is also, partner. Yes, oo. Nanggaling tayo ng La Union. Hindi ka pwede mag-swimming dyan, basta-basta. Correct. Diba? Oo, tama. Kaya yun nga, well, as of now, hindi tayo pwedeng mag-speculate, although maraming conversations online. Again, dito po tayo sa facts. Kung meron pong conversation, speculation, but again, unconfirmed
po ito na mga kwento so far. But for now, we are respecting the peace of the family, of the community, and prayers po para po sa kanilang mga pamilya at of course Ateneo community. Sad day for basketball, sad day for the collegiate community sa Pilipinas. Yes, and there's so many questions, partner, and we hope to get some answers in the coming days. And of course, ang ating thoughts and prayers ay nasa mga kababayan natin dyan po sa Mindanao Yes. after the 7.8 magnitude na earthquake na nangyari nga po kahapon. Biruin niyo po, first day of classes. Very excited yung ating mga estudyante. Buti na lang maaga. Nangyari yon dahil imagine kung nasa loob sila ng mga building, yung nakapasok ka Correct. na. Oo. Diba? Maraming nga mga kwento atin sa mga paaralan na flag ceremony nila yon. Tapos yung mga videos din na nakikita natin, yung mga bata nasa open area, flag ceremony, tsaka nila naramdaman yung mabigat na lindol. 7:37 a.m. Imagine mo if it's 1 hour later or 30 minutes later, Yes. kung sila ay mga nasa gusali na, what Ibang more? kwento yun, Ibang kwento yun. partner. Kasi nga, imagine talagang, thank God na rin na nasa labas sila ng kanilang mga eskwelahan, Pero just the same, tayo ay nakikiramay sa, as of now, 37 po na reported na namatay dahil po sa insidente. At ngayon po ay makakausap po natin maya-maya, ang Regional Director ng Office of Civil Defense, diyan naman po sa Region 11, ang Davao Region. Pero ang oras muna natin, 11:11 ng umaga. Ngayon po makakausap natin si Sir Ednar Dayang Hirang. Siya po ang Regional Director ng OCD sa Davao. Magandang umaga, Sir. Sir Ednar? Sir Ednar? Sir, good morning. Baka lang po nakamute or ayusin po natin ang kanyang audio. Yan. Okay, so alamin natin kasi marami tayong narinig from General Santos City, of course, dahil nga grabe yung mga video at nakikita nga natin ay mga gumuhong gusali. Maganda ring malaman kung anong nangyari dyan sa Davao. Kahapon kausap natin yung isa sa mga actually kaibigan mo, Migs, si Art Samaniego, nasa 11th floor ng hotel dyan sa Davao City. At talagang sabi nga niya, matagal-tagal yung na-experience niyang pag-shake dahil siguro rin mas mataas siyang floor. Nasa 11th floor siya. Oo. At nahilo raw siya. Oo. At takbo agad sila sa exit ng hotel, pababa. At marami nga rin mga kwento, at least si ating reporter kapon na si Noemi, Igonia, na marami rin mga nakaramdam na worst earthquake of their life. At akala nga nila, sabi nga, kung di ako nagkakamali, Ateniso, sabi nga ni Sir Art, parang ito yung tipong yung mga off-balance ka. Kasi di ba usually pag lindol, para kang naka-guard mode, mapapahawak ka, pero ito daw yung talagang ma-off-balance ka talaga dahil nga involuntary, dahil nga sa lakas nung yanig. Oo, kaya kitang-kita mo naman, partner, parang talagang very traumatic po yung mga videos na nakikita natin What more kung nandun ka sa area? And isa nga sa mga talagang tumatak sa atin na video ay yung sa food chain, yung Jollibee na biglang gumuho. Pero may isang video doon na kumakalat din ngayon, makikita mo na lumabas yung mga empleyado ng food chain. Naka-uniform pa sila 'di ba? So yung parang food crew, yung mga nagtatrabaho sa loob ng food chain na 'yon, And then Tapos nakita nila, hindi, tapos may mga kasama pa sila na hindi umaalis. Nandun lang sa harap ng door, siguro shock. Hindi ka makagalaw kasi medyo gumagalaw pa So kumbaga nung gumuho yung Jollibee partner, hindi yun yung una na lindol. It was the aftershocks Kasi nasa labas sila. Pero alam mo, bago nangyari yan, meron talagang nakatayo doon na parang 2-3, naka-uniform pa. Tapos hindi gumagalaw. Sobra silang siguro shocked. Hanggang sa hinila na lang sila nung kanila mga kasama. And seconds, partner. Oo. Seconds, kung hindi sila nahila, talagang natabunan sila. Andun sila sa harap Correct. mismo nito. Tsaka merong rason para sila ay lumabas, 'di ba? Usually kapag food crew, food personnel, ano naman 'yan, ilalabas ka lang kung break mo. Pero lahat sila doon sa labas, nakita natin hagip sa video. Ibig sabihin siguro, I'm assuming na meron na nga silang naramdaman nung una, kaya sila nag-evacuate, lumabas. nag-protocol,
Tapos siguro tinignan what would happen next. Ayun na nga, yung aftershock. Oo. Ang lakas nun. Tapos talagang nandun lang sa harap yung parang 2 o 3 na seconds lang, partner. Kasi yung nakikita nating video, yun yung gumuho na Gumuho eh. na. But before that, nakalabas na yung iba eh. So kumbaga talagang sa aftershocks talaga, kaya nakakatakot rin talaga yung mga aftershocks na yan. At talagang buti na lang ay nahila sila nung kanilang mga kasama, partner. Pero alam mo, kudos din no, sa mga magigiting. That's brave yung mga, lahat po ng mga kumukuha ng video, sabi ka ni Sir Art, sabi ng instinct niya kahapon nung naramdaman niya, kukulang ko ng video. Di ba? Para usually sa mga ganong tense moments, makakapag-video ka pa ba? Parang partner, hindi ko rin alam. Oo. Sabi nga ni Art, yung kausap natin na nasa Davao kahapon sa Maniego, no? Kinuha na raw niya yung mga ID nila. ID nila. Just in case daw. Identification. For identification. Napaka-morbid, no? Pero Oo. imagine, naisip niya yon, Yes. which will also help your family, di ba? Parang may ID ka para ma-identify ka sakaling mangyari yung pinaka-worst. Di ba? Worst case scenario. So, grabe. Gayon yun yung mapapaisip ka. Di ba si Noreen, sabi niya, feeling niya kakainin na siya ng lupa. At feeling niya katapusan na niya. So talagang grabe yung pinagdaanan ng ating mga kababayan dyan po sa Mindanao. At patuloy na pinagdadaanan hanggang sa ngayon. Kaya magandang malaman naman po no, kung ano ang latest na sitwasyon dyan rin sa Davao region. Maya-maya makakausap po natin no, yung OCD nila dyan. Magbabalik po kami. Dito lang po sa nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Magbabalik ang nagseserbisyo. Okay, nagbabalik po kami dito sa nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos. Ngayon naman makakausap po natin ang spokesperson at dati rin po natin itong kasamahan sa media. Maya-maya, tinatawagan po siya. Tinatawagan natin si Trish Roque no, ng National Grid Corporation of the Philippines dahil brownout nga sa ilang mga lugar walang kuryente at mahirap sila ring mahagilap kasi lalo na kung low bat ka na, 'di ba? Dead bat ka na, ay hindi natin makausap yung ating mga kababayan, no? At kanina nga, 'di ba, sana makakausap natin ang OCD ng Davao, kaso ay siya ay napatawag bigla sa isang meeting, which is very understandable, partner, for sure. Busy sila diyan, ano? At syempre mas importante 'yan. Okay, so kanina, partner, 'di ba, I was showing you yung video Yes. nung sa Jollibee. Going back to that video, may isang video ko kasi na kumakalat na hindi yung nakikita natin ngayon. Yung nauna yun eh. Oo. May isang version nito na nakikita mo na may mga tao na nakatayo sa harap ng Correct. food Oo. chain. Nung pinanood ko yun na Ate Nins, no, kasi siguro just assuming from the video, meron silang inaantay pa ma-evacuate. Na-evacuate nila, hinila nila, tara na. Binilang ko dun sa video, approximately less than 30 seconds. Bago sila nakatawid, nakaalis, at tsaka nagumuho yung buong gusaling iyon. Actually, hindi rin, tayo rin, di ba, mga kasama din natin yan sa media, yung above nun, yung merong may sign. Yung Love Radio, partner, sa may Davao. tower pa. So iniisip Oo. ko, meron kayang tao doon ng mga oras Correct. na yon, may nagtatrabaho kaya, di ba? Nagraradyo siya, katulad natin. Totoo yan. Oo, so, kasi kung wala man DJ, may matik tao. yun, may engineer doon. Oo nga Oo, may tech person doon. Pero sana nakalabas. Dahil, Oo nga di ba, hindi naman gumuho yun sa unang yes. pagyanig, ano? Pero ngayon, partner, alamin muna natin yung sitwasyon doon sa mga canceled flights at kumusta yung kondisyon ng mga airport natin dyan sa Mindanao. Makakausap po natin ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, walang iba kundi si Sir Eric Apolonio. Magandang umaga po sa inyo, Sir Eric. Sir Eric po, ng CAAP. Kasi syempre, yung mga airports rin natin dyan, alamin natin what are the canceled flights. Meron ata siyang problema sa kanyang audio.
Pero ready siya sa Zoom. Tsaka ano yan Zoom eh. pala si Sir Oo. Eric, ano? Usually kasi Ate Nins, no, sabihin natin yung flag carrier natin, maraming bumabiyahe. Main flight yan eh. Carry yan ng Airbus 330, ang Davao at ang General Santos. So maraming nag-go and back and forth. So mahalaga nga po, matingnan nga po natin ang flight situation sa rehiyon na yan. Kasi nga kahapon may 17 flights papuntang Jensan ang nakansela dahil nga sa lindol at limitado nga lamang very understandable sa gobyerno, sa military at sa mga humanitarian flights ang landing at take-off sa Jensan Airport. At eto na po, ready na po sa Zoom ang spokesperson ng CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines, Sir Eric Apolonio. Magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, good morning Nina and Sir Mix. Opo. Kumusta na po ang lagay ng runway at passenger terminal ng Jensan or General Santos Airport? May naitala po ba tayong malubhang pinsala dahil ho sa lindol? Well, sa ngayon po kasi nag-issue ng notice to airman ang ating airport authority dyan sa Jensan at na-extend ito from June 8 ng 3 o'clock hanggang June 11. Dahil nga rin po doon sa nagkaroon ng kailangang inspectioning mabuti, mga structural integrity ng mga building, especially yung passenger building. But yun po ating namang runway is usable. Kaya ang nangyari po sa order na rin ng ating Secretary Banoy Lopez, ibukas yung airport sa mga government, military at humanitarian flight for the meantime dahil hindi magagamit yung passenger terminal at very dangerous po na paggamit natin sa ngayon na hanggat hindi na inspeksyon dahil marami pang aftershock na nangyayari. Opo. Currently, Sir Eric, ilang flights na po ang total na pong nakakansela? Kahapon po is 17 but since nag-issue kami ng notam ng 3 o'clock kahapon uli, inabot na po ito ng 63 flights hanggang 11 of June. Nag-cancel na rin yung mga airlines. I'll just mention yung number of flights ng Cebu Pacific is 33, while yung Philippine Airlines at 22 yung Pal Express. Ang rason po dyan is para maabisuhan ang ating mga pasahero na may inconveniente dahil sarado nga yung airport, pwede silang may alternate airport naman tayo sa Davao. Ang issue nga lang dyan is kailangan mag-travel sila by land kung magagaling sila sa Jensan patungong Davao para they can reach yung destination nila. Gaano katagal po yung travel from Jensan to Davao? Depende po yan doon sa land travel, but that's the nearest. I don't have the exact hours kung ilan, but alam ng mga ating kababayan dyan sa area, pagpunta rin sa Davao. At ang Davao Airport naman po is international airport, kaya kayang-kaya mag-accommodate ng kahit ilang flights dyan. Opo. So, malinaw na sa ngayon ay kanselado lahat ng flights at nakasara ngayon para sa publiko ang Jensan Airport. Tama po, Sir Eric? Tama po. But they can use Davao as alternate at pinayagan ng airline. Pwede naman silang mag-rebook kung gusto nila or refund o kaya mag-schedule sila flight through Davao airports going to their final destination. Opo. Sir Eric, kamusta po yung mga air traffic controllers, yung mga airport personnel po natin, especially nung nangyari po yung lindol kahapon ng umaga? Well, na-secure naman po at meron po kaming offline pa ganyang mga sitwasyon. Kaya kung mapansin nyo, kahit pasahero, mga outsider dyan sa airport, walang naapektuhan at walang nasaktang reported as of yesterday. Mga ano po, at least yung para din po sa kaalaman ng karamihan, yung protocol quick response, kapag meron po nakakanselang flights, at least kahapon, kamusta po yung mga pasahero po natin, sir? Well, nagkataon naman po maaga pa ito. Kaya ang Jensan man po, hindi ganun ka-busy, May scheduled flights sila dyan. So, unlike dito sa malalaki airports like NAIA, talaga marami tao anytime doon sa loob ng terminal. Nagkataon po ay konti lang noon, kaya medyo lessen yung damage na nangyari doon. Or wala talagang naapekto ang pasahero. Ayun po. So hanggang kailan po sarado sa publiko itong Jensan Airport?
Well, precautionary yung June 11, ano? Ngayon, nandun po ang ating kalihim Banoy Lopez at ang ating Director General para inspeksyonin, ma-assist ng mga engineers kung pwede nang maisaayos at mapabilis yung pag-repair para at least pwede naman kasing putulin itong notam ng June 11, pwede yung i-shorten ito kung sakaling usable na yung passenger terminal. Opo. So for now, ano po ang payo ninyo sa mga pasahero na stranded or kanselado ang kanilang mga flight dyan po sa Jensan? Well, yun na nga po, na-advise na sila ng mga airlines, respective airlines kahapon pa at humingi kami ng konting pasensya rin sa mga pasahero dahil hindi naman natin gusto ito at ito yung tinatawag na force majeure talaga, no? Na talagang kailangan lang, sabi nga namin, better safe than sorry. Kaya pasensya na po doon sa inconveniente. Opo. Alright, naku, maraming salamat po for your time. Sir Eric Apolonio, ang spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Thank you, sir. Maraming salamat po, magandang tanghali. Yan po si Sir Eric, and kanina 'di ba tinatanong natin sa kanya, pag ikaw ay stranded, for example, stranded ka sa Jensan and sarado yung airport and kailangan mong umuwi, you have to drive to Davao para doon ka sa Davao International Airport, and it takes roughly mga 3 hours more or less, partner. So 3 hours more or less from Jensan to Davao. Ayan. Yes, oo, tama. 2 hours 49 or under 3 hours. Tama. Yes. Ayon sa mapa. Depende rin Oo. kung saan ka Depende. manggagaling na parte, di ba? Oo, oo. Tsaka yung traffic rin. Yes. So anyway, wala ka namang choice, partner. Buti nga 3 hours lang eh, hindi 8 hours. Pero diba? at the Parang same Manila time- to Ilocos. Pero at the same time, Oh. sana din yung land travel, no? Kasi yun din yung isa sa mga tinitingnan natin eh. Kung Nakakatakot magkabitak, rin. di ba? Yun pala, Aftershocks, true. Oo. di ba? So baka mamaya meron mga konting cracks na. So ingat pa rin po sa Yes, biyahe. kasi- Whether land or air or sea. Yung bridge nga dyan that connects Sarangani to Jensan na damage, sarado. Hindi ka pwedeng dumaan. Pero ito naman ay papunta sa Davao. So Oo. wala pa naman tayong naririnig na mukhang nakakapunta naman sila ng Davao as of now. Pero just the same, ingat po kayo. Maya-maya makakausap pa rin po natin yung iba nating mga kababayan tungkol mga opisyal tungkol nga po sa latest update dyan sa Lindol sa Mindanao. Ang oras po natin 11:29 ng umaga. Magbabalik po ang nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. At ngayon naman makakasama natin sa linya ng telepono ang Department of Labor and Employment Secretary, walang iba kundi si Sec Francis Tolentino, tungkol po sa assistance ng DOLE sa mga biktima ng earthquake dyan po sa Mindanao. Magandang umaga sa inyo, Secretary Francis. Naimbag na bigat niya at sa kasama mo si Migs at sa inyong taga-subaybay. Good morning po. Morning, sir. Yes, naimbag abigat, Secretary Tolentino. Well, gusto po naming malaman kung ano pong klase ng assistance ang ibibigay ng inyong ahensya sa mga biktima po ng lindol, lalong-lalo na po yung mga nasa workforce, Secretary Tolentino. Alam niyo po, sa umiiral na mga regulations ng ECC, kami nagbibigay ng financial assistance. Walang pagkakaiba doon sa financial assistance na binigay namin doon sa mga construction workers na gumuhong building sa Angeles, yung sa Golden Years. So ito, pinapaprofile pa namin kasi apektado rin kami. Yung aming Jensan office ay nag-collapse din. Yun yung regional office ng DOLE sa Jensan. Yung Sultan Kudarat naapektuhan pero operational na ngayon. So ngayon, inililiko muna namin yung mga gamit, sinisecure yung mga equipment ng DOLE sa iba't ibang regional office, kabilang ang Region 12, Region 10, Region 11. Nang sa ganun ay makakilos din yung aming mga tauhan. Ngayon lang sila pumasok kasi yung isang lugar, ngayon lang nagkatubig din at kuryente. Pagkatapos po noon, pag na-profile na po yung mga victims, sangayon po sa datos na manggagaling sa mga local government units, ay nagre-report naman sa akin yung mga regional director, siguro yun yung papakilusin na namin yung aming employees compensation commission na based dito sa Makati. So, yun po yung maitutulong ng DOLE
Kung meron namang nasawi na worker, nakakabigay din kami ng additional 30,000 na funeral assistance para sa ating mga manggagawa. Opo. Magkano po? 30,000? 300,000? 30,000 30. yung funerals. Pero wag naman magamit yon. 15,000 yung financial assistance. Opo. Opo. And what about doon sa affected lang po ng mga workforce po natin? Magkano naman po yung pwede nilang makuha? Depende po kung yung effect ay talagang nag-close na yung kanilang pinapasukan. Pansamantala, nakakabigay din po kami ng financial assistance doon o yung temporary work na nabibigay ng DOLE pero kailangan may corresponding work yung tupad, et cetera. So, hintayin na namin matapos siguro itong profiling kasi ongoing pa ito. Pinag-iingat ko nga yung mga empleyado namin doon kasi baka may aftershocks pa. Oo nga po. But for example, yung Jollibee employees, obviously hindi na sila makakapasok ngayon dahil gumuho na nga po yung kanilang building. For example, so katulad po nila, ano po ang pwedeng ibigay Yun, ng exact DOLE? yung financial assistance doon. Sana walang nadisgrasya na walang buhay na nakitil doon. So makakabigay ng financial assistance kagad doon ng DOLE. At doon naman po sa employer, alam ko may insurance naman yan eh. So more on the employee side ang DOLE po. Hindi lang po 'yon, may mga iba pa eh. Hindi lang po yung Yes, Save Jollibee. More grocery, yung KCC Mall. So yung mga Correct. let's say nakatakas naman po, pero syempre hindi na sila makakabalik sa trabaho dahil syempre sira na nga at parang condemned na nga. Yes, yun or po yung either condemned financial o sira. assistance. At ngayon, katatapos ko lang na meeting dito sa OSH. Alam mo, may OSH office dito sa Quezon City, yung Occupational Safety and Hazard Health Office ng DOLE. Ngayon ko lang nalaman kasi pang-8 araw ko pala ngayon eh. Sa Nga, opisina. sir. Opo. Sabi ko, dapat kayo, you can quote me here, dapat kayo, ang mandato kasi nila yung safety and hazard. Dapat siguro, hindi lang safety and hazard kasi tinuturo nila paano bumili dapat ng safety belt harness. Halimbawa, dapat marunong din kayo gumamit niya. So, within this week, I'm creating a DOLE rescue team. Opo. Similar to what I've done during my MMDA days. Para na sa ganun, pag ganito, meron kagad kaming quick reaction warm bodies kahit saan dalhin. So I'm doing that. Plus I'm adding another mandate to the functions of OSH. Hindi lang yung health and safety, occupational hazard, isama na rin yung mental health kasi may mga na-trauma dito. Hindi lamang po siguro yung mga nakakita, yung mga empleyado rin. So dapat maging bahagi rin ng aming trabaho yung pagbibigay ng post-disaster traumatic counseling bilang bahagi ng OSH office ng DOLE. Opo. Sec, good morning. Mix Busos po ito. Pagdating po sa ganito mga force majeure and mga karapatan po ng mga workforce po natin, pwede ba silang pumasok muna? Pwede bang hindi muna? At ano po mangyayari Wala po, kapag definitely i-compel wala po ho. sila? Opo. Kahapon, yung on our side, nag-declare tayo ng stoppage ng work kasi very risky pa ho yan. So, dapat po yan walang pasok din yung mga nabanggit nyo kaninang mga establishments na risky pa hong pumasok ngayon. So, with pay po yan. Opo. Paano po pag i-compel sila ng employer na dapat hindi mag-report ka for work o pumasok ka dito, okay lang naman yung building natin, mag-work from home ka? Ang makakapasok lang po yung related sa security. Halimbawa, yung security guard nila, kailangan bantayan yung ibang gamit sa labas para hindi magkaroon ng mawalan, magkaroon ng hindi naman looting, maapektuhan. Gaya po ng ginawa namin. Pero yung to compel the workers to work, hindi po pwede yun. Opo. Muli, Sec, to refresh, ano po multa kapag meron po mga employer na talagang Hindi ko sapilitan? hawak ngayon ng pero may corresponding penalty yan. Opo. Ngayon po, Gusto kong kunin ng pagkakataong ito. Naglabas kami ng napatapat ngayong araw na ito. Naglabas tayo ng labor force survey analysis. Sa buong Pilipinas po, nagkaroon ng announcement kanina ang PSA, nagkaroon ng bahagyang pagbaba ng unemployment rate. Kakaunti naman po, konting percentage points lang yon. Tapos tumaas ng kaunti yung underemployed for the month of April 2026 as compared to April 2025. So makikita niyo po yung, again, hindi ko hawak yung datos pero naglabas kami ng statement kanina alas 10 patungkol po dito. So it will also affect
the regions that I mentioned for the following survey. Kasi every month po may survey na lumalabas tungkol po sa employment status ng ating mga kababayan. Opo. And sabi nyo nga, Secretary Tolentino, ay kakahawak nyo lang ng DOLE, nasa 8 days pa kayo, no? Nitong huling 7.5 days. 7.5 days to be exact. Ano po ang inyong magiging top priority kumpara po sa bagong direksyon, kumpara po kay sa dating secretary na Ito, si nabanggit ko Nagresma? nabanggit ko itong occupational safety. Nabanggit ko na yan, I'm forming a team, yung mag-handle ng mga rescue. Number 1 nung isang linggo yon, I'm forming a National Academy for Labor Justice, similar to the PhilJab of the Supreme Court, to better train our labor arbiters, mediators, conciliators, and voluntary arbiters in terms of labor justice. As a lawyer, I foresee a further strengthening of their capabilities as labor arbiters. Number 2, I have formed yesterday on paper a law similar to your PAW. You're familiar with the Public yes. Attorney's Office. This is now a labor arbiter's office, labor attorney's office, to handle cases for indigence. Itong naging biktima, halimbawa, ng mga gumuhong gusali sa Mindanao. Kailangan ng abogado magreklamo sa ganito, mag-file against employer na pinipilit pumasok ngayon. Sila po yung mag-handle. Ganon din po yung mga manggagawa natin na walang pambayad na abogado, sila yung po for free. And then number 4, yesterday I initiated a memorandum agreement with a private an educational institution. Gusto ko pong kunin yung mga kabataan to man a 24/7 station dealing with complaints relative to the labor sector, employer, etc., etc. So this will cater to the gig economy. I'm now referring to the riders, to the platform apps na nagde-deliver ng kung ano-ano ating gabi. Gusto ko po mabigyan sila ng protection, hindi lang physically, kung hindi rin po sa kanilang trabaho. The Supreme Court has recognized a few months ago the Lazada riders as employees, not as independent contractors. So gusto ko pong palakasin niya. As a senator, I filed a bill concerning that. Pero ngayon, dahil meron ng decision ng Supreme Court, palagay ko matutulungan ko sila. And I look forward to some dynamic movements coming from the tripartite wage boards relative to the wages. That's number 6. Number 7, gusto ko paalam sa inyo na meron tayong 3 strike na napigilan. Tahimik lang po yon, which could have affected millions of people kung natuloy dahil sa isang napakahalagang sektor po yon na hindi ko ma-divulge. So, yun po yung ating priority, plus the marching order of the President is to uphold the dignity of the working man. That's to all-encompassing and to include everything. Opo. So, I hope I've answered your question. yes, ang dami nga po. I could not keep up. Secretary Tolentino, mahina ang kalaban. Pero it's great to Hindi know naman. your plans. Ano? Tagal na kitang kilala, no? Apo, MMDA pa po kayo, Sec. Ay, Opo, ini-interview opo, ko na po kayo. High school pa lang ako noon. High school pa lang ako. Ako po medyo bago-bago pa noon, Sec. But it's very wonderful to have you on the show. Sana po in person we can have you para you can talk Yes, more yes. And about I'd your like to future announce plans. that, ma'am, Opo. I'd like to announce that we might be, because I have a June 11 to June 12 National DOLE Trabaho Agad Jobs Fair. Okay. Yes. Itong June 11 and 12, meron sa Metro Manila, June 11 tayo sa Nabota, sa Malabon, meron sa Dasmariñas, Cavite, and then June 12, nationwide na. We hope to generate 50,000 new jobs for our youth. Pero hinihintay ko lang yung report sa akin ng Regional Director ng DOLE sa Region 12, Region 10, Region 11, kung itutuloy namin yung job fair. Most probably, baka ma-reschedule namin because of the earthquake. At usually, yes. ginaganap namin yun sa mga malls eh. So, yung sa nabanggit kong mga earthquake-affected areas, baka i-announce namin yung kung kailan ma-reschedule yan. Just within the day. Opo. Hinihintay ko lang yung, kasi ngayon lang nagkakuryente doon sa ibang lugar eh. Kaya yun yung mga records na pinasisecure ko. Nasa amin yung mga job fair applicants doon sa mga earthquake-affected areas. So baka i-postpone muna namin dahil baka hindi ready rin yung mga ibang employers.
Opo. All right, Secretary Francis, sige, antabayanan po namin Ang yung dami natin announcement. pinag-usapan. Oo nga Ang dami po, natin kaya pinag-usapan, dapat no? ay Good pumuntahan for kayo 1 week dito. na yun. Good for Yes, 1 week na. gusto ko sana itanong, meron kayong sinusulong, tama ba to? Workers' Rest Law. May ganun ba kayo? Yung tamang pahinga. But another date, baka Iba pa yan. ma-overwhelm na tayo. Parang gusto Oo, ko yan. Ang gandang pakinggan ha. Parang anti-stress. Di ba? Next time, Sec. Lalo na ngayon. Yun yung Oo. binanggit ko sa OS kanina, yung mental health. Yes. Yung mental health should be part of the work environment. Yung mahabang ito. We Yes, need sige po. another Next hour. time, we will have you. Linya. Opo. Maraming salamat sa Okay, Thank you so pagkakataon. much. Sec, pahabol po. Ay, pahabol. Pahabol po, Sec, how pahabol. can they get in touch? Yung mga on-ground po, yung mga nasa Jensen, nasa Davao, paano po sila mag-get in touch sa Dole? Ano po sila, yung sa regional director namin, may mga na-restore naman yung wifi na ngayon eh. Nagkakakontakan na sila. Sila naman nagre-report sa akin. So, keep in touch with your regional director. Yung Dole offices bukas po except for one, yung sa Jensen. Pero naghaharap kami ng malilipatan temporarily kasi medyo may mga Delikado na po. Opo. na nahuhulog doon sa office. Okay, Alright. thank you po. Thank you. Maraming salamat po. Magandang tanghali. Thank you to our new Secretary of the Department of Labor and Employment, Secretary Francis Tolentino. Thank you, sir. Okay, maya-maya tuloy-tuloy pa rin ang ating programa at pagseserbisyo dito po sa DZMM. Magbabalik po kami ang oras natin, 11:46 ng umaga. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ngayon naman makakausap po natin ang spokesperson ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Walang iba kundi si Trish Roque. Magandang umaga sa iyo, Trish. Hi, Trish. Magandang umaga, Miss Linya at kay Migs. Good morning po sa atin at sa ating po mga taga-subaybay. Hi, Trish. Ikaw naman, magkasama lang tayo dati, di ba, Trish? Wag mo namang Miss Ninya. Para naman ang tanda ako. Di ba? Parang magka-batch lang tayo medyo. Halos. Matanda lang ng onte. Matanda lang ako ng konti. 1 year. Hi, Trish. Okay. Okay. Trish, okay. So, sige, Okay. simulan natin, Trish. No? Kamusta naman ang supply ng kuryente, especially dyan sa Soxargen region? Well, as of yesterday, yung areas ng mga naapektuhan nitong lindol, nitong 7.8 magnitude na lindol, mostly ay na-restore na natin nung umaga pa lang. Pero ang ongoing pang restoration efforts ay yung doon sa bahagi ng South Cotabato, Sarangani, and yung areas din ng General Santos City. But Okay. yung mga transmission lines natin, actually, isang transmission line na lang naman yung apektado and ilang facilities, transformers doon sa ating substation. And din yung kinukumpuni pa sa ngayon. Oo. Pero saan ngayon ang brownout pa? O walang power supply? Anong lugar dyan sa Mindanao? Yun pong areas ng South Cotabato, Sarangani, and Jensan. Yan na lang po yung hindi pa nare-restore yung mga bahagi ng mga lugar na yan. Opo. And what is the reason of the current po na blackout or brownout? Dahil ba sa na-damage yung NGCP tower or sa mga local co-ops, yung mga poste ho ba na nagbagsakan? Sa bahagi ng NGCP kasi, isang transmission line lang naman yung ongoing pa na ginagawa right now. Meron tayong ibang lugar na tinatry na natin i-energize pero hindi pa kasi ready tumanggap yung co-op. Ibig sabihin hindi pa may problema pa maaari yung distribution lines ng mga electric cooperatives in the area. So kahit ready na yung NGCP, if meron pang problema, hindi pa okay yung mga linya ng mga kooperatiba papunta sa mga consumers,
hindi pa makapagbaba talaga ng kuryente sa mga bahay-bahay. So Oo. siguro, Trish, siguro ang common na tanong, makakapagbigay na ba kayo ng timeline na kung kailan kaya mare-restore ang kuryente sa mga affected areas? Well, right now, wala pa tayong maibigay na restoration timeline. Actually, hanggang kagabi, maski late night, nagtatrabaho pa rin yung ating mga personnel. But tuloy-tuloy siya hanggang ngayon dahil sinusubukan talaga natin lahat ng makakaya natin para maibalik yung kuryente sa lalong madaling panahon. Oo. Oh, so ngayon blackout diyan kung saan mismo nagkaroon ng mga pagguho. Kung saan nangyari yung lindol Trish, Jensen, you said Sarangani, brownout sila diyan. May areas ng Sarangani and South Cotabato na meron na tayong transmission services. Meaning, kaya na nating magpadaloy ng kuryente. Pero again, if wala pang nakakarating na kuryente dun sa mismong mga distribution lines, dahil baka may mga sira pa yung mga poste nila, may mga bumagsak, etc. Yun yung reason kung bakit hindi Wala pa pa siguro rin. nakakarating yung kuryente sa kanila. Oo. Pero sa part ng NGCP kasi may mga na-energize na kasi natin yung mga linya na papunta doon sa Sarangani and South Cotabato. More or less, Trish, just to give an overview, just sa mga affected areas, may estimate ka ba or datos sa mga affected families, individuals? Kasi syempre, kung massive ang nito, malaki yan ang epekto nito, syempre, malaking epekto yun sa kanilang komunidad. Right now, wala akong datos niyan. I think mas ang National Electrification Administration or NEA yung mas makakasagot since sila yung mas may coverage doon sa mga cooperatives in the area. So pagdating doon sa mga households, yun yung mas, I think mas accurate na number kung magagaling sa NEA. Okay. Oo, so ang hirap nung sitwasyon natin ngayon diyan Trish, kasi kahit nasabi mo na power up nyo na yung NGCP transmission line, sabi mo, pero yung Yes. mga Distribution. cooperatives, yung distribution ang may problema. So hanggang ngayon ay wala po silang kuryente diyan kung kailan mo kailangan, Oo, tsaka marami, Trish, kung di ako nagkakamali, especially sa regional area, hindi naman, kumbaga, pa isa-isa lang din ng, ang kumpanya, di ba? Yung mga distributor ng kuryente. Oo. So, yung mga Yes, iba din oo. siguro, nag-rotational din yan, na power supply, di ba, Trish? Yes, oo. Depende rin kasi talaga doon sa co-op kung ano yung lagay nila. While okay yung ibang mga facilities natin na kayang magserbisyo sa kanila, pero kung ongoing pa rin yung pagkumpuni nila ng mga bumagsak na poste, mga nasirang mga linya, yan kasi yung malaking factor din kung paano makakababa yung kuryente sa mga bahay. Oo, pero ang isang maganda pang tanong papaano kayo nagbibigay ng, for example, kuryente or emergency papaano Yes. yung mga sitwasyon na, for example, yung mga ospital, nabibigyan nyo ba sila ng kahit man lang kuryente sa mga critical areas na ito, ay mga command center, mga opisina Police importante, stations. lalo na dyan po sa Jensan tsaka Sarangani? Actually, yun yung ano natin, yun yung gusto nating i-clarify kasi wala kasi talagang customer connected ng mga consumers ang NGCP. Ang nakakonect kasi sa atin is yung mga co-op. So, nasa co-op kasi talaga yung pag-prioritize nila ng mga linya kung ano yung nakakonect sa mga critical areas, critical facilities, like yan, yung mga hospitals, government institutions. So actually very critical na maayos talaga yung mga co-op lines dahil sila talaga yung nakakonect sa mga customers. Ayan. May tinatayang halaga po ba kung magkano ang pinsala sa inyong infrastructure, yung pasilidad ng kuryente from NGCP? Right now, wala pa kaming halaga kung magkano yung danyos. Kung meron man doon sa ating facilities, I think medyo minimal naman yung sa NGCP. Wala naman tayong nabalita ng mga bumagsak na mga tore sa bahagi ng mga transmission lines. Meron lang tayong mga ilang minor
defects no doon sa ating mga transformers. Pero other than that, wala naman tayong major na damage sa mga transmission lines. Oh. And going back doon sa iyong report na wala ba talaga tayong magawa para ma-restore yung power dyan po sa critical areas like sa General Santos and Sarangani, katulad po noon yung naibalik nyo agad yung power within hours doon sa nangyari noon sa Davao at Maguindanao. Ngayon, bakit po ganito? Sino ba ang pwede nating siguro kalampagin para naman maibalik na yung kuryente dyan? Well, ang DOE naman kasi is nakikipag-ugnayan din sila no sa NEA at iba pang mga co-ops no, since sila talaga yung pwedeng mag-provide ng mga generator sets, mga pansamantalang measures para makapag-power up yung mga critical facilities in the area. Alright, sige. Maraming salamat sa spokesperson ng NGCP, Trish Roque. Thank you, Trish. Thank you, Ms. Trish. Thank you, Ms. Nina and Mids. Good morning po sa atin lahat. Ayan, okay, 11:58 na ng umaga. Magpapaalam na tayo, partner. Pero meron pa tayong spiel dito. Ikaw ba to o ako? Gusto mo ako? Must air Sa akin Oo. binigay. Paano ba to? Bigyan mo Oo. ako ng favorite mo ba to? Para sa masiglakas na araw. Oo, Partner, kasi hindi ko naman maabot sa'yo. Hindi ka naman kahaba. Sige. Para sa masiglakas na araw. Ayan. Importante din po ang ating kalusugan para po sa masiglakas na araw. Katawan ng DZMM ang Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Kailangan ako rin daw, partner. Ikaw ako rin daw. O Okay, di ba? 2 beses. Ay, abot mo yan uli sa akin, di ba? Katuwang niyo po kami, ang DZMM at Gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Sana magpadala po kayo ng marami sa sa mga kababayan natin sa Mindanao. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Susunod po, headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo muli. Ako po, si Mix Bustos, nagseserbisyo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Ingat po tayo mga kapamilya. Patuloy po nating ipagdasal ang ating mga kababayan dyan po sa Mindanao. Ingat po kayo. God bless you. At hindi po namin kayo nakakalimutan. Bukas po ulit, kita-kita tayo dito lang po sa nagseserbisyo. At syempre mamaya po, 5:30 p.m. Arangkada Balita. Kasama ko po si Jack Batallones dito rin po sa DZMM, Radyo Patrol 6:30. Happy Tuesday pa rin, Tuloy pa rin ang buhay. Partner Mix, kain ka na. Oo nga. Anong balak mo? Anong balak mo? Tanghalian. Tanghalian. Ingat po. Maraming salamat. Alright, ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye!